Mabibingwit kaya ang malaking isda? Biglang nag-iba ang tono ni dating Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig na isinagawa ng House Committee on Appropriations noong Martes kaugnay sa 47.6 bilyong pisong pondo ng DOH na inilipat niya sa procurement service ng Department of Budget and Management of PSDBM para ibili ng protective equipment laban sa COVID-19 sa utos ni dating President Rodrigo Duterte. Nang kapanayamin naman si dating President Duterte ukol sa sinabi ni Duque na pinayagan niya ang paglilipat ng pondo, wala raw siyang matandaan na sinabi iyon. Maaring ang sinabi raw niya ay go ahead. Kinapanayam ng media si Duterte noong Martes sa Davao. Noong nakaraang isang buwan, ipinag-utos ng Office of the Ombudsman na sampahan ng reklamo si Duque at si dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau dahil sa illegal na paglilipat ng 47.6 bilyong pisong pondo noong 2020 habang may pandemya. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, dahil hindi na maaaring ipataw pa ang dismissal kina Duque at Lau, ang kaparusahan na maaaring ipataw sa mga ito ay katumbas ng kanilang sweldo ng isang taon na kailangang bayaran sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Ang desisyon ay nilagdaan ni Martires noong Mayo 8, 2024. Matatandaan na noong Agosto 2023 ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang pagsibak sa pwesto at pagsasampa ng kaso laban kay Lau at overall Deputy Ombudsman Warren Lex Leong dahil sa maanumalyang pagbili ng bilyong pisong halaga ng medical supplies sa Parmalee Pharmaceutical Corp noong 2020. Napatunayan ng Ombudsman na dapat sampahan ng kaso sina Lau at Leong at iba pang opisyal at empleyado ng PSDBM. Kasama rin sa sinibak sa pwesto si PSDBM Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman. Kinuwestiyon noon ng mga senador kung bakit hindi kinasuhan ng plunder si Leong. Binatikos din kung bakit hindi kasama sa kinasuhan si dating Presidential Advisor Michael Yang. Associate nito na si Lin Wei-xiong at asawang si Rose Lin. Si Yang ay presidential advisor ni dating President Rodrigo Duterte. Ang mga Parmalee officials na kinasuhan ng Ombudsman ay sina President Twinkle Dargani, Treasurer and Secretary Mohit Dargani, Directors Lincoln Ong at Justin Garado, at Board Member Wang Chuyen. Ang iba pang PSDBM officials na kinasuhan ng Ombudsman ay sina Christine Marie Suntay, Webster Laurenana, August Ilagan, Jason Mer Uyayan at Crisel Grace Mago. Sa mga bagong sinabi ni Duque, mabingwit na kaya sa pagkakataong ito ang malaking isda. Ayan yung pahayag ni dating DOH Secretary Francisco Duque III. Dapat lang talagang kasuhan yung mga yan dahil sila ay nanamantala sa kaban ng bayan sa gitna pa ng pandemya na ang Pilipinas ay lubog na nga sa utang, meron pang nananamantala, kaya kawawa talaga yung mahihirap. May face mask, may face shield na, grabe yung noon, ang higpit pa ng mga protocol. Tapos inimbestigahan niya ni dating Senador Richard Dick Gordon na siyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. At katakot-takot na batikos ang inabot ni Dick Gordon dyan na naging dahilan ng pagkatalo niya sa senatorial candidate noong 2022 dahil talagang mainit ang naging bangayan nila ni dating President Rodrigo Duterte dahil pinagtatanggol ni Duterte lahat ng mga nasasangkot dito sa issue ng corruption na to ng Parmalee. Itong anomalya na to na inimbestigahan sa Senado pero pinipigilan
ni dating President Rodrigo Duterte na umattend sa hearing itong mga to. Kaya dapat talaga mapanagot kung sino man yung nandito sa likod nito. Dahil ang kawawa dito yung taong bayan at ang Pilipinas, lubog na lubog sa utang, hindi na makaahon sa kahirapan dahil sa korupsyon.